Ay guys, ito na oh. Sabi nung iba, di ba? Karamihan sinasabi nila, lalo na yung mga pink at saka yung mga loyalista. Sabi ba, kung nagsisinungaling si Trillanes, bakit hindi magsampa ng kaso? O eto na, yan na. Eto ang dahilan kung ba't hindi nagsasampa ng kaso ha. So, Vice President Sara Duterte's husband files perjury complaint versus Trillanes. O yan na, pinagbigyan na kayo ha. Eto ha, papakita ko sa inyo ngayon yung isang ano dito, parang portion dito kung bakit hindi nagsasampa noon ng kaso. O, kasi ito ang kailangan nila para makapagsampa sila ng kaso ha. The complaint is stemmed from an 11-page notarized statement Trillanes submitted on April 22, 2026 before the House of Representatives Committee on Justice during an impeachment inquiry against the Vice President. Okay, yan. O, kasi nga, pag tinignan natin yung perjury, ang sabi dito, perjury is a criminal offense of knowingly and willfully making a false statement while under oath. Ibig sabihin, may sinumpaang salaysay siya. Tapos nagsisinungaling siya. So, kailangan talagang mag-antay ng kanyang sinumpaang salaysay bago maisampa yung kaso. Kasi nga, siguro, ayaw nilang maging katulad na House of Representatives at saka yung nagsampa ng kasong impeachment. Na nagsampa muna ng mga bintang, pagtapos, doon na nila kinuha yung mga ebidensya ng binibintang nila. Eto ngayon, ang mga abogado yan, darling siyempre, alam nila kung anong ginagawa nila. Siyempre, sinisigurado nila na meron silang ebidensya na notarized. Actually, nangyari din sa akin before yan kasi may something din may gumawa sa akin ng ganyan. So inantay ko rin yung notarize niya na salaysay bago ako umaksyon kasi mas maganda kasi kapag ka notarized na kasi ibig sabihin pinanumpaan mo na yan at hindi mo na mapapasinungalingan na talagang sinabi mo yan. Kasi kapag ka walang ganyan, sasabihin niya hindi ko naman sinabi, pwede niya pang i-deny. Pero pagka ganyang may sinumpaang salaysay na, oy, never mo nang madi-deny yan at saka admissible sa court yan, yung mga ganyang klase. More so galing sa House of Representatives. So tingnan natin, popcorn tayo dito. Gusto nga rin, kaya alam matagal kasi yan matagal kasi pag sa Pilipinas, pero magandang kainan ng popcorn talaga yan. Aantayin ko yan, nakaka-excite. Kaso mo, malamang sa malamang dito sa Maynila isang pangkaso. Kasi dito naganap yung pangbibintang sa House of Representatives. Kung nasaan kasi naganap yung krimen o kung yung anong aksyon na gusto mong isampahan ng kaso, doon may isasampa yung kaso. So therefore, may konting edge dito si Trillanes hanggat nakaupo yung yung boss niya. 'Di ba? So tingnan natin, antayin natin. Kaya lang ang akin naman, kung 'di ba hindi naman talaga nila napabuksan yung bank account ni Man Scarpio. O yan na ang gagamitin nila Man Scarpio na ebidensya laban diyan kay Trillanes. Kapag ka napatunayan lang mga asawa ni VP Sara na talagang nagsisinungaling ako, Diyos ko, iniisip ko na lang ano kaya nga niyan. Ako, Diyos ko, perjury yan, mabigat-bigat na kasi yan kahit papano. May kulong yan kahit papano. So, ibig sabihin kasi niya, binabastos mo yung korte at nagsisinungaling ka sa korte. Kaya nga ang kinuha nilang ebidensya, yung sinumpaang salaysay niya. Ibig sabihin, nagsinungaling siya doon sa HOR o sa House of Representatives. Naku po, delikado. Trillanes, siguraduhin mo na yung sarili mo tama yung mga pinagsasasabi mo. At syempre, para matuwa-tuwa naman kayo, pakita ko naman sa inyo kung anong pwede mangyari kay Trillanes kung sakasakaling matalo siya. Ito ha. So, following the enactment of Republic Act number 11594, the penalties for perjury were significantly increased. Tinuusan to deter the fabrication of statement and false affidavits. Narinig nyo yun? So, ang standard offense, punishable by prison mayor. Ay, Diyos ko! Prison mayor! Makaloka ka, 6 na taon hanggang 10 taon. Ay, hindi, 10 days lang. Period to medium period, which translate to imprisonment of 6 years. Ay, sanay naman na yan siya dyan. Tapos, public officer or employee, if the offender is a public official. Ay, hindi siya public official. Private official lang siya ngayon, di ba? The penalty is imposed in its maximum period, resulting in its imprisonment of, sabi ko na nga ba, up to 10 years Bakit pag public official lang nakakasal? Kaya siguro malakas ang loob din niya, no? And, ayan, up to 12 years. Grabe. Sayang. Dapat pala nanalo na lang siyang mayor. Charot. Anyway guys, ayan para meron lang naman kayong kahit papanong ikalilibang sa buhay ninyo. Okay.